Nagpapasimula na po ang gawain. Ngayon po ay third year anniversary. Third year. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. Bago pa ang lahat, tayo po lahat ay tumayo at tayo ay magkamayan habang inaawit natin yung Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Salamat po. Makakaupo na po kayong lahat. Welcome po ang bawat isa sa hapon ito sa ating pagdaraos ng ating ikatlong taong anniversary. Third year anniversary. At nakita natin yung pagkabala ng Panginoon. Paano niya tayo pinap kahit sa ganito kaliit na church. Bali, hindi nasusukat yan sa liit o sa laki, kundi kung paano kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Kaya nga po, welcome po ang lahat. Tayo po ay sama-sama mag-awitan, ng papuri para sa Panginoon. Para po sa ating Bible scripture reading, kung meron po kayo ng Bible, tayo po lahat ay tumayo at basahin po natin yung Psalms 148. Ganito po ang sinasabi. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa taas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang. Kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang araw at buwan siya ay purihin. Purihin din ang mga bituin. Mataas na langit siya ay purihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Siya ang may utos na sila'y likain, kaya nga ngalan niya ay dapat purihin. Kanya-kanyang dako ang pinaglagyan at mananatili doon kailanman. Sila ay susunod sa tungkuling bigay. Purihin din ang Diyos buong kalupaan, maging dambuhalan itong karagatan, ulang mayroong yelo, ang kidlat at ulap, malakas na hangin, susunod sa lahat. Mga kabundukan, mataas na burol, malawak na gubat, mabubungang kahoy. Hayop na maamot na ilap na naroon, maging gumagapang na hayop at ibon. Lahat ay magpuri kay Yahweh. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po ang lahat. Tayo po isang daling manalangin. Aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri. Kami ay niluluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Sa hapon ito, O Diyos, nagkakatipon ang iyong mga anak sa dakong ito upang i-celebrate namin ang ikatlong taong anniversary ng aming church, Panginoon. Dito nakita namin ang iyong katapatan mo, Diyos, sa aming munting iglesia. Alam ko, Panginoon, tumikilos ka sa aming mga buhay at alam ko, Panginoon, tinatransform ko ang bawat tao na nais magpag-transform. Salamat o Diyos sa iyong kadakilaan. Inuluwalhati ka namin, Panginoon. At sa hapon ito, wala kaming ibang gagawin kundi magpuri at magpasalamat sa dakilang mga bagay na ginawa mo sa aming buhay. Mga kagalingan ng sakit, paghiwala na ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat po. O Diyos, sa hapon ito, hindi na ginaglang ang ulan, Panginoon, upang hindi kami magsama-sama na kami ay magpailanlang ng aming mga tinig sa papuri at pasasalamat sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, na bagamat kami minsan ay hindi nagtatapat, pero ang katapatan mo sa bawat isa sa amin ay kayo na lamang. At ngayon, Panginoon, amin pong ihahandog sa inyo para sa inyong
kapurihan Panginoon, mga awitin, mga salita ng Diyos na nais namin ipahayag sa iyo. Nawa ang mga bahagi ng palatuntunan namin gaganapin ay maging kalugod-lugod sa inyo. Salamat ng marami, Panginoon, sa iyong pagpuli. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ngayon naman po ay makakarinig tayo ng tanging awit mula sa ating kids choir. Ang mga ibon na lumilipad ang mahal ng Diyos di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, kaibigan ko. Ang mga isla na lumalangoy ay mahal ng Diyos di kumukupas. Ang mga isla na lumalangoy ay
Maraming salamat sa ating kids choir. Ang future nila ay nababangaan ko. Okay? Hello po. Hello po. Hello lang po. Sa ating po pagpapatuloy, pakinggan naman natin yung may kids choir, may worship team din kami. Kaya pakinggan natin ang tanging handog ng ating worship team. Pastor, papatayuin ko sila. Papatayuin ko sila. Ito, mga microphone. Oh, buti ka, lagi kasama. Sige po, maaari Ito po ang aming third year anniversary. ng Panginoon sa kanyang katapatan po na umabot po tayo ng 3 taon. Amen. You ready to do that tonight? I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. Salamat po tayo sa kanya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank
you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we do. We thank you, Lord. Yeah. We thank you, Kaya walang kailan po para hindi natin mapurihan ng Diyos. Amen. Lahat tayo ay kanyang niligtas at pinatawad. Amen. At pinagaling. Kung kahit tunay siyang tapat sa atin. Kahit tayo ay hindi tapat, ang Diyos ay mananatiling mabuti. Amen. Patuloy po natin purihin ng Panginoon. God is good. all the time. And all the time, God is good. God is good all the time. He put His song of praise in this heart of mine. God is good, yes, He is, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. Put a song of praise in His heart. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and the shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. In His song of praise, in His heart of love, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies they will never end. God is good all the time. To put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. No one may not understand all the plans You have for me. My life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Ito ay sumayaw para sa Panginoon. Sa lahat po ng panahon, ang Diyos ay mabuti.
niya, naiintindihan niya po yun at nananatili po siyang tapat sa lahat ng panahon. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you. And I wait on you. I sing to you, Lord. I hear your love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I hear your love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. I sing to you, Lord. I hear your love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. Through it Muli ka sa lugar na ito, Panginoon. Sa 3 taon ulit na kanyang mapagpatuloy ngayon sa nakabagal mo sa kanyang. all.
Sige po, palakpakan po natin ang Maraming salamat sa ating worship team at i-invite pa po ang marami na mag-join sa ating worship team para sa ating karagdagang members. Hindi naman pwede nang tawagan ko si Pastor San Miguel. Tinatawagan si Pastor San Miguel para ipakilala ang mga visitor. Okay. Bago po ang lahat, ako po ay nagpupulit ng papasalamat sa Diyos dahil inabot na po tayo ng 3 taon. 3 years na nag-uusap. Kaya po ninyo, ako isa rin ng negosyante. No? From 1 year to 2 years, bagsak na po. Kaya kung tayo po ay talagang bagsak na, hindi natin aabutin ang 3 years. Kaya sa Diyos ang papuri. No? Ibig sabihin, tuloy-tuloy na po ito. Imagine, napakaliit natin, register tayo sa SEC. Tinatawagan ko po si Pastor Dan, pwede pong tumayo. Siya po ang lumakad ng registration sa SEC. No? At ang lumakad naman po sa BIR, nandito na ba si invited ko, si Gilbert Pastor? Wala. Sabi nila malilate sila. Registered na rin po tayo sa BIR. Kaya hindi po tayo kulurong. Napakaliit. Okay. So, gusto ko rin siyempre pasalamatan ang may-ari ng building na walang iba si Brother Mark and Leslie Pamini. Piling tumayo si Leslie at ang kanyang mga anak. Ang kalahin po ninyo, 3 taon na tayo rito, walang upa, walang kuryenteng binabayaran, walang tubig na binabayaran. Kaya, thank God. Kaya siguro tumagal. Wala namang binabayaran. Alam niyo kasi, karamihan yung sasara, yung may upa, hindi na kayo magbayad sa upa, close na lang. Hindi ito forever to. Pero hindi ako papayag na yung hinihingi ko kay Lord, within 5 years, mayroon na tayong sariling church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi natutulog. No? Amen. Okay. So, tinatawagan ko rin po si Pastor Dado na itulong po. Matagal ko nang hinihintay. 3 years hindi po nang tumayo si Pastor Dado at ang kanyang may bahay. Pagpakan po natin. Yun. Nag-commit po siya ngayon. Every 3rd Sunday afternoon. So po ang ating speaker dito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nag-commit po siya kanina. Makakaupo na po, Pastor. Pero sa totoo lang, kung tingnan nyo ang kasaysayan, assistant ko siya noon pa. No? Eh ngayon na sa kinilos niya, Lord, after 3 years, nandito na siya. Okay, so, gusto ko rin po tawagan siyempre si Kuya Edgar at Lenny. Kuya Edgar at Lenny, ito po ang ating board. No? Si Kuya Daddy, Pastor Nado, Pastor Dan, ako, Ate Lenny, at Kuya Edgar. Tatawagin ko na sana ang Pastor. Sige po, pasalamatan po natin sila ang Board of Trustees. Pasalamatan po natin. At walang iba, tinatawagan ko rin si Ate Angie, Ate Maylin, Ate Ana. Pwede po bang tumayo? Yung 3 masisipag. Alam nyo, masarap ang ating pagkain ngayon. No? Sila ang nagluto ng anong tawag doon? Yung next people, ha? Oo, pagkatapos binudo, no? Mayroon pang lumpia na nagbigay si Ate Lenny. Okay.
So, Ate Ann, at gusto ko rin siyempre pasalamatan si Ate Malu at Ate Ann Maruska. Sila po ang nagtuturo doon sa Kids Choir. Ngayon natin kahit ang pakatulong si Malu at si Ann. Sila po ang in charge sa Kids Choir. Nagulat ka ako eh. Mga 3 Sundays pa lang sila kumakanta rito, no? 3 Sundays. Tuloy-tuloy na yan. At hindi lang yan. Choir na sa mga bata, kids, susunod adult naman. Choir, adult. Magpapasimula na tayo. Okay. At siyempre, yung ating pasasalamatan yung worship team na kasama si Angel Pete Alili, no? Si Jairus. Pasalamatan, pwede po bang tumayo? Sila po at si Kanya at si Jennifer, relapit na, mag-organ dito yan. No? May gitarista na tayo. Mag-organ pa sila. Jennifer, nandiyan ba si Jennifer? Asa kamay? Okay. So, at siyempre, si Kuya Alex at Ate Mel, sila po ang nagtayo sa hapon. Itong mag-asawa ko ito kasama si Kuya Alin. No? Sila, ang grupo nila, pamilya nila, or Collier family. Kaya, ako'y galak dahil yung hapon, napakaganda ng... Alam niyo ba, may po nagsasamba rito, sambol na lamang, 3 months. No? Yung mga bata, no? 10 to 14 years old. No, may 8 years old. Natutuwa po ako dahil yun po ang buhay ng Diyos. At maraming kabataan, mga gwapo si Kuya Ayun, si Jimwell, Kairos. No? Nandito ba yung anak ko? Na lalaki. Wala pa. Nag-aalaga na yung kanyang aso. Okay, so Ate Malu, Ate Ann, Jeffin, si Ate Alili, sama po natin sa prayer yung dalawa niyang anak dinala sa ospital. Kanina daw madaling araw. Isama natin sa prayer. Okay? At siyempre, hindi ko kakalimutan si Kuya Robert at Arlene at Angeli. Pwede po bang pakitayo ang ating visitor? Kuya Robert? Ating Angeli. Sila po, anong pakanto natin? Wala na ba akong nakalimutan? Anyway, yung si Kuya Edgar, kasama naman ang asawa niya. Okay na yun. Okay, so, ay oo, hindi ko na, ano ba? Ang pangalan? O pwede pong tumayo ang mga asawa? Ay? Ha? Palagpakan po natin. Okay. At siyempre, yung kasama ni Pastor Dan. Anong pangalan niya, Pastor Dan? Elijah? Okay, yun na yun. Hindi nila kasi si Pastor. Okay. Salamat sa ating mga bisita na yun at sa lahat ng lumana para maging successful ang ating gawain ngayong hapon. At sa atin po pagpapatuloy, isang mensahero ng Diyos ang makakasama natin ngayon at siya ang magsasabog ng salita ng Diyos. Walang iba kundi si Pastor Dan Dawal. Natawagan. Pagkain ng Panginoon. Hallelujah. 3 years. Ako rito lang yung ating incident. Medyo low-tech pa eh. Pero dati naman ang time na papalayan tayo ni Lord ng high-tech na equipment. Kayo may naniniwala doon? Amen. Bukod sa building. Amen. Bukod sa building, high-tech equipment. Diba? Tapos hindi lang yun, pati air conditioning. Diba? Yes. Kumbaga kung tayo hihingi kay Lord, lubos-lubosin na natin. Amen? Huwag yung anong tawag doon? Kurot-kurot. Isa-isa. Amen?
Alright, so ako'y nagagalak ngayong hapon ito para dalhin ang salita ng Diyos. Ako'y nanalangin nung nakaraang linggo, sabi ni Pastor, ikaw mag-anniversary, sige po. Masunurin naman tayo sa Panginoon. And parang sobrang bilis ng 3 years, no? No, sobrang bilis. Nakakatuwa na yung kabutihan ng Panginoon nakita natin over the past 3 years, no? And ako ay excited kasi binigay ng Panginoon ng mensahe habang minanamnam ko. Ako na-excite sa gagawin ni Lord sa ating kalagitnaan. So, sa hapon na ito, tayo ay manalangin at hingin natin ang patuloy na wisdom ng Panginoon sa ating message for this afternoon. Panginoon, salamat sa hapon ito. Patuloy ka namin pinupuring, pinasalamatan, tinataas sa lugar na ito. Ikaw ay maihayag sa aming kalagitnaan. Ako, Panginoon, ay lamang gawin mong instrumento, tagapagdala ng iyong mensahe. Ngunit, Panginoon, ikaw, ang Banal na Espiritu, ang mangungusap sa bawat puso at isip ng bawat isa, Panginoon, dito sa lugar na ito. Matanda o bata, walang imposible, Panginoon, na mangusap ka sa puso ng bawat isa. Salamat, Panginoon, ikaw ang maihayag at maitaas, ikaw lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Excited na po ba kayo? Alright. 3rd year anniversary. Wow. And slideshow. 3rd church anniversary. 3. Sa Bible, pag binanggit ang number 3, diba? Kasi yung iba, ano ba ibig sabihin ng number 3? Eh, marami yan. Yung binanggit mo sa Bible, isa sa mga ibig sabihin ng number 3 is completion. Okay, completion, completeness. Diba? And nakakatuwa kasi habang diniduin, number 3. May 3 bagay na binigay ang Panginoon sa akin para sabihin sa inyo sa hapon na to. Ready na ba kayo sa 3 yun? Amen. Amen. So meron 3 realities we have to experience as we walk out this 3rd year. Amen. 3 realities na kailangan bawat sa atin parang naka-embed, parang daladala mo na siya sa buhay mo. Na hindi ka nang matawag dito, hindi ka nang mai-scam pa ulit ng kaaway. Okay? If I could make it plainly, 3 realities na kailangan, alam mo, tinan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, alam mo dapat. Sabihin mo sa kanya, alam mo dapat. Okay? So umuwi kayo mamaya, nadaladala niyo itong 3 realidad na to, para kayo ay mabuhay na mayroong tagumpay. Gusto niyo ba yun? Na sa buhay ninyo, lumalakad kayo sa tagumpay. Amen. Magtatatlo lang yun ang amen. Ano gusto niyo? Lupay-pay? O tagumpay? Di ba? Saan naman, parang meron kayong mga kasama sa bahay, di ba? Ano kaya kung mga kasama niyo ay lupay-pay? Ano mangyayari? Di ba? Parang ikaw nakahawa na, di ba? So kailangan, merong tagumpay kasi nga ang nais ng Panginoon ay may lumalakad tayo sa tagumpay. Amen? So 3 realities, medyo mahaba ito, kaya bibilisan ko. So kumapit kayo, sabihin nyo, ay ako, lagyan nyo yung kamay sa inyong puso, ako ay bukas sa Espiritu ng Diyos para tanggapin ang kanyang mensahe para sa akin sa hapon na ito. In Jesus' name. Amen. Okay, 3 realities. Number 1, 3rd day glory. I-explain ko yan maya-maya. Okay? Pangalawa, 3rd day victory. At ang pangatlo, 3rd person guarantee. Mangyayari mo ngayon, di ba? Ano kaya yun? Okay, so excited ako kasi ito yung binigay sa akin ng Panginoon dahil kami mga pastor, kapag kami ay magme-mensahe, hindi lang kami basta-basta pumupulot kung saan-saan. Okay, kailangan niyo intindihin yun. Kami ay nananalangin, humihingi kami sa Diyos kung ano, Lord, ang iyong sasabihin sa mga tao sa service na ito. Okay, so yun ang kailangan niyo intindihin. Hindi ito basta-basta pinupulot kung saan-saan. Hindi lang ito parang kwento namin. Although may mga kwento kami, pero hindi lang hanggang doon, kundi ito yung mensahe ng Diyos na binibigay sa bawat isa. So ano yung 3rd day glory? Reality number 1 na kailangan natin ma-realize, yung 3rd day glory. Okay? Ano yung 3rd day glory? Nilagay ko dyan, the goodness of God. Familiar kayo sa picture, nakita nyo yung picture before.
ano tong goodness of God. Kasi kailangan mong ma-realize, okay, na mabuti ang Diyos. Amen. Isa lang nag-amen. Bakit masama ba ang Diyos sa buhay nyo? O, bakit dalawa lang yung amen? Mabuti ang Diyos. Ulitin ko. Kinanta natin kanina, di ba? God is good all the time. And all the time, God is good. Kasi marami mga Kristiyano dumadaan sa buhay sa sobrang hirap. Nakakalimutan nila na mabuti pala ang Diyos. Di ba? Sino dito nakakilala kay Judith? Si Judith, kasi Judith na, di ba? Mag-general ko, magbabayad ka na ng bills. Si Judith, kumakatok na sa pinto. Di ba? Nakakalimutan natin na mabuti ang Diyos. So itong word natin sa hapon na ito, isa sa mga realities kailangan natin ma-realize kung paano ba si Lord kumikilos sa buhay natin para maipahayag yung kanyang glory. Okay? John chapter 2 verse 1 to 12. On the third day. Third. Kaya nga 3, di ba? So, itong mga verses nandito, merong third day. So, on the third day, there was a wedding in Cana of Galilee. Okay? So, ano siguro yung story na to? Di ba? Yung water naging wine. Di ba? So, on the third day, there was a wedding at Cana of Galilee. The mother of Jesus was there. Now, both Jesus and His disciples were invited to the wedding. Sino dito ikakasal? O gustong ikasal in the future sa mga kabataan? Napaka-importante ito yung verse 2. Invite niyo si Jesus sa wedding. Okay? Dito, ito si mga binata dito, mga dalaga dito. Di ba, invite niyo si Jesus sa wedding. Kasi pag si Jesus nasa wedding, sigurado yan, mayroong miracle. Ako, may testimony din ako niyan, okay, kinasal. Mayroong miracle sa akin, miracle sa aking wedding. So, verse 3, and then they ran out of wine, and the mother of Jesus said, they have no wine. Sabi ni Jesus sa kanya, woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. Napag na binasa, bakit tinawag ni Jesus si Mary na woman, hindi nanay? Di ba? Kasi nanay naman niya, di ba, in the flesh. Pero bakit woman? Kasi si Jesus, prophetic, nakikita niya yung kinabukasan. Kaya darating yung time, okay, na meron mga religious groups na sasabihin, bago ka lumapit kay Jesus, lumapit ka muna kay Mary. Di ba? Alam niyo, nakikita ni Jesus yung future, kaya tawag niya woman. Ibig sabihin lang nun, lumapit ka sa akin diretso, huwag ka nang dumaan kay Mary, sa akin ka dumiretso. Amen? Side track lang yan, hindi yan yung message ko. Pero, di ba, woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. Sabi ng mother kay sa mga servants, whatever He says to you, do it. So, ibig sabihin, nilapit ni Mary, kasi si Mary, medyo marites si Mary. Alam mo yun? Medyo marites, parang pinapakinggan mo nangyayari sa paligid. Nagkaagulo ako sila, ano meron? Wala na palang alak. Hindi naman talaga siya, invited lang si Mary. Hindi naman talaga siya yung master of ceremonies. Hindi siya MC o whatever. Nandun lang siya. Pero, meron siyang concern. Di ba? So yung concern niya, nilapit kay Jesus. Pero sabi ni Jesus sa mga servants, doon sa ang sabi niya, whatever He says to you, do it. Tingnan mga katabi mo sa kanya. Anong pinapagawa ng Diyos? Sabihin mo sa kanya, anong pinapagawa ng Diyos sa'yo, gawin mo. Ulitin mo. Anong pinapagawa ng Diyos sa'yo, gawin mo. Okay. Now there were set there 6 water pots of stone according to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. So, malalaking lalagyanan ng tubig, 20 to 30 gallons apiece. So, ang isang galon, di ba, yung mineral water natin na ganyang kalaki, yan. Ano yan eh, ilang liters yan? 5 liters ba? 1 gallon? Gallon yung tawag yan, 5 gallon? 5 gallons ba tawag yan? 5 gallon, so, 6 yan, isang lalagyan. Okay? Nagbigay kasi yung picture kasi kailangan pag nagbabasa ka ng Bible, titignan mo yung detalye. Okay? Hindi lang parang lumabas dito. Hindi ganon. Okay? Sa Netflix nga, alam nyo kung ano yung susunod, alam nyo yung kwento, di ba? Bakit sa Bible, di natin gawin. Mas exciting ang kwento sa Bible kaysa sa mga kung anong napapanood natin. Amen? Okay.
Jesus said to them, fill the water pots with water. And he filled them, and they filled them up to the brim, hanggang sa dulo. And he said to them, draw out now and take it to the master of the feast. And they took it. Ano kaya sa isip ng mga servants ng time yun? Parang, totoo ba ito? Diba? Pag binigyan ka ni Lord ng instruction, teka. Parang it does not make sense. Tubig, tapos binibigay mo sa master of the feast. Di ba? Hindi mo ba, parang it does, Lord, susunod ako, pero tama ba itong ginagawa ko? Di ba? Meron na ba kayong mga times na gano'n? Na sinabi ng Panginoon, gawin mo to. Di ba? Umatay ka ng church. Di ba? Start ka ng Bible study. Pumunta ka sa Bible study. Ayoko kasi parang ano. Anong pinapagawa ni Lord sa'yo? Gawin mo. Amen? Amen. So, nasa isip ng mga disciples, ano kaya sabihin na Master of the Feast? Di ba? Parang pagkuha nila sa lalagyanan ng tubig, di ba? Kailan kaya naging wine yun? Di natin alam. Di ba? Kasi pwede tubig pa rin yun. Pagsalok nila, tubig pa rin eh. Di ba? Dala-dala nila yung baso, pagbigay dun sa master of the feast, tubig pa rin. Di natin alam. Di ba? Kaya hindi natin alam yung process eh. Ang importante, habang nasa process ka, sumusunod ka pa rin sa Panginoon. Kasi hindi mo alam kung kailan yan magiging miracle. Amen? Kailangan lang natin sumunod sa process at ibigay nga doon sa master of the feast. And they took it. Verse 9, when the master of the feast had tasted the water that made wine, nung natikman na niya yung tubig na naging wine, and did not know, hindi niya alam, nagaling dun sa tubig lang pala yun. Di ba? The servants who had drawn the water knew, alam ng mga servants, the master of the feast called the bridegroom. He said to him, every man at the beginning gets up the good wine. When the guests are well drunk from the inferior, you have kept the good wine until now. Sabi lang niya, yung magandang alak, binibigay sa umpisa. Kasi pag nakainom na yung iba, at nag-celebrate na sila, at nalasing na sila, wala na silang pakialam kung masarap yung wine o hindi. Pero kayo baliktad, sabi niya, you kept the good wine until now. The beginning, ito gusto may point, this beginning of signs, Jesus did in Cana of Galilee and manifested His glory, and His disciples believed in Him. Okay? Ito yung gusto ko i-point out. Unang-unang miracle ni Jesus ay abundance. Hindi need, ha? Pansinin yung story. Nagkakasayahan na sila. Naubusan ng alak. Ba't kailangan pa ba ng alak? Nakainom na naman lahat, ba't kailangan pa ba ng alak? Diba? Nilaisip niyo ba yun? Pero bakit si Jesus, ang unang milagro niya ay abundance? Kasi isa ang pinapatunay ng salita ng Diyos. Isa ang mensahe sa buong Bible na ang Panginoon, nais niya, sa plano niya ay lumakad ka sa abundance. Parang di kayo naniniwala. Ayaw niyo ba yun? Diba? Kasi parang ha? Totoo ba yun? Totoo to. Kasi kung naniniwala ka sa Diyos at ikaw ay kapos, mayroong problema. Come on. Kailangan mo lang mag-align ng konti. Saan ba? Saan ba Lord ako nagkamali? Di ba? Kasi natural yan. Sa law of Scripture, sa character ng Panginoon, ang Panginoon is a God of abundance. Isipin mo itong kwento na to. Yung kwento na to, 6 water pots. Okay? Pag tinignan mo yan, ang halaga ng good wine, sa isang bote ng good wine, nasa $1,000 plus yan, 50,000 pesos. Diba? Pero, iyan ba ay para sa, sige magpakalasin na kayo, yung sabi ni Jesus, hindi. Ang point ni Jesus doon, yung wine na yun ay para doon sa mag-asawa. Kasi nga, may kakaroon sila ng kapital. Kasi pag binenta mo lahat yan, pwede sila bumili ng bahay, pwede sila bumili ng sasakyan, pwede sila mag-start ng business. Dahil nakikita ng, kasi noong unang panahon, kapag kinapos ka ng wine, nakakahiya.
Kasi magpapacelebrate ka tapos mauubusan ng wine? Ano yun? Ibig sabihin nun, hindi mo kaya mag-provide. Yun ang nung unang panahon. Kaya nga, ang ginawa ni Jesus, sinalo niya yung groom. Sinalo niya. Kasi na yung groom yung mag-provide, sinalo niya yung groom. At hindi lang good wine yung binira, may uwi pa sila na pwede nilang ibenta pa or whatever. Wala na sinabi dito. Pero ang point dito is God is a God of abundance. Exodus 33, ito yung story na kung saan yung mga Israelites, matigas kasi ang kanilang leeg. Hindi ulo leeg. Sabi nito, sabi ni Lord kay Moses, "Depart, go out from here, you and your people." Ito yung pagkatapos nung nasa bundok si Moses at meron 10 commandments na sinusulat, tapos lahat sila ay nagsamba sa isang Diyos-Diyosa na baka. Okay, alam niyo yung story na yun. So bumaba, nagalit ang Diyos, sabi ng Diyos, "Sige, pumunta na kayo, depart, go to this land." Tapos sabi ni Lord, sa verse 2, "I will send my angel before you, I will drive out the Canaanites, blah, 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 go, go." Pinapag-go na ni Lord, my Israelites. Sabi na dito, "I will not go up in your midst, lest I consume you on the way, for you are a stiff-necked people." Hindi matigas sa ulo, matigas sa leeg. Bakit hindi yung ulo? Bakit tigas sa ulo mo? Ito hindi, matigas sa leeg. Bakit? Kasi sila nakalingon pa rin sa nakaraan. Nakalingon pa sila sa Egypt. Bakit? Kasi yung sinasabi lagi nila, ay, kung nandun tayo sa Egypt, kumakain pa tayo ng ganito, ng ganyan, ng ganyan. How many times, mga kapatid, pag diligtas ka na ng Panginoon, bitawan mo na yung nakaraan. Amen? Yung dati mong buhay, ay wala na yun. Dahil si Kristo ay namatay na para sa iyo. Ito yung pinapoint out dito doon sa part na to, sa story na to. Pero yun nga, pinapalis. And Moses said, "Lord," so nag-intercede si Moses, Lord, sumama ka pa rin. Okay? Sabi dito, so nagpe-pray si Moses, diba? Pasalamat yung mga Israelites, may nagpe-pray para sa kanya, sa kanila, diba? Parang tayo, diba? Alam niyo bang si Jesus ay nasa kanang kamay ng Ama at nagpe-pray para sa iyo? Romans 8:34. Sinasabi doon, Christ is at the right hand of God, making intercession for us. May nagpe-pray para sa iyo. Kung wala ka bang prayer warrior or prayer na kaibigan, may nagpe-pray para sa iyo. Si Jesus mismo yun. At si Jesus never na-deny. Parang tayo, okay pa ba kayo? O nagugulat kayo sa mga... Di ba? Hindi na-deny, meron nagpe-pray. Pero anyway, si Moses nag-pray, sabi niya, Lord, samahan mo pa rin kami. Sabi ni Moses, sabi ni Lord, "My presence will go with you, and I will give you rest." Sabi ni Moses, "If your presence does not go with us, do not bring us up from here." So gusto pa rin ni Moses, Lord, ikaw pa rin yung sumama sa amin. Ikaw yung kailangan namin. Kaya sa buhay natin, kailangan natin isipin, tandaan, na mas mahalaga, nakasama mo ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon nasa iyo, kaysa kung ano naman. Amen. Amen. Dahil pagkasama mo ang Diyos, di ba? May kanta nga, pagkasama mo ang Diyos, kahit, di ba? Kahit saan ka mapunta, yung ilog ay umaapaw, makakatawid ka pa rin. Di ba? Yung children of, si Shadrach, Meshach, Abednego, nasa apoy sila, pero kasama nila ang Diyos. Lumabas sila ng buhay. Di ba? So, my presence. So, sabi ni Moses, humingi si Moses, sabi ni Moses sa verse 18, "Please, show me your glory." Ano sabi sa verse 19? Sabi ni Lord sa kanya, "I will make my goodness." Ano hiningi ni Moses? Glory. Ano sabi ni Lord? Goodness. "I will make my goodness pass before you. I will proclaim the name of the Lord before you." So, in short, yung glory ng Panginoon is His goodness. It's His goodness. Nais ng Panginoon na ipakita sa iyo yung kanyang kaluwalhatian, which is His goodness. Psalm 68 verse 19. "Blessed be the Lord, who daily loads us with benefits." Sabi niya pa dyan, weekly or monthly. Come on. Ibig sabihin, hindi lang tuwing linggo na ikaw'y pagpapalain ng Panginoon. Dahil kasama mo ang Panginoon, araw-araw kang ino-load. Di ba? Sinong may load? Di ba, papaload kayo sa tindahan?
Isa ka 5 piso nga po, yung mga gano'n, di ba? Why not loadan ng 300, di ba? Gawin mo ng 1,000, brad. Di ba? He loads you with benefits. Pag binasa mo sa Hebrew yan, yung word niya, the God of our salvation, that means deliverance, that means welfare, that means prosperity, that means salvation, that means victory. Araw-araw, lumalakad ka sa tagumpay kasi na niloload ka ni Lord. The Lord is loading you with benefits. Parang anlungkot niyo. Hindi ba kayo natutuwa? Ito na yung mensahe no? O baka kasi, nagugulahan kayo. Dami kong problema, dami kong inaano, di ba? Kaya nga, importante na yung ating puso't isipan kanino nakatuon. Amen? Kasi pag nakatuon ka sa problema, ang lagi mo makikita ay problema. Lumit ang problema na naman. Tinawagan ka ni Home Credit, problema na naman. Tinawagan ka nung kung sino-sino, kumatok si Bombay sa bahay mo. Di ba? Kung sabi mo, wag dyan, wala kami, pero yung mga sinelas nyo nandun. Diba? Come on. The Lord loads you with what? Benefits. Sabihin nyo nga, benefits. Psalm 103 verse 1 to 5. Bless the Lord. Sabi-sabay nga natin sabihin, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ano yung benefits na yun? Basahin natin, who forgives all. Teka. Sinabi ba diyan some? Anong ibig sabihin ng all? Lahat. Sa Tagalog, lahat. Sa Hebrew, all din. Sa kahit saan mo basa. Pag sinabing all, lahat. Ibig sabihin ng kasalanan mo, nung ikay pagkabata, pagkasilang mo, ikay makasalanan na talaga hanggang kanina. Pinatawad na ng Panginoon yan. Pero ayaw ng Panginoon na patuloy kang lumakad dyan. Kasi nga pag ikay na lumalakad sa kasalanan, ikaw ay nakagapos pa rin. Gusto ng Panginoon, malaya ka. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto ng Panginoon na malaya ka. He forgives your iniquities. He what? Also no? He heals all. Amen. Ano kasama sa all? Cancer. Ano pa ba? Ano yung mga sakit-sakit na mayroon na sa paligid? Kasama dyan. Epilepsy, ano ba mga sakit-sakit na nasa isip ko na ano? Diabetes, all! Amen. Kaya di ba, salita ng Diyos to. Hindi ako nagkwento nito, hindi ko kwento to. Salita ng Diyos to, He heals all your diseases. Verse 4, He redeems your life from destruction. Ibig sabihin, yung buhay mo ay magpapatuloy. Diba? Hindi masisira, hindi mawawasak. He crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Higit yung mga benefits ng Panginoon para sa iyo. Amen? Number 1 pa lang yun. First reality, kailangan ma-realize, di ba? God is good. Sabihin naman, God is good. God is good. To me. Kasi nakikita lang natin, God is good. Pero sa buti pa si sister. God, bless the Lord, sana all. Di ba? Bakit hindi? Sa'yo rin. Kasama mo naman ni Lord, di ba? Di ba? Kaya yung sana all, palitan mo, sabihin mo, pwede all. Kung nakakita mo, pwede all, ibig sabihin, ikaw yung next. Sabihin mo, I'm next. Pag nakita mo yung kapatiran mo, o meron kang nakita mo pinagpala, I'm next. Di ba? Huwag yung parang sana all. Parang ikaw hindi mo makuha yan. Kilala ako ni Lenny, ilang years na tayo magkakaya ni Lenny, more than mga 15 years na, no? Di ba? Nung pa-Bible study ako, kasi nakamotor ako. Weight 100 na 20 years na. 20 na yun. Binata pa kayo mga motor, di ba? Ngayon, pag pumunta ako dito, pag kinatid ko si Nanay Lenny, ba nasakit, di ba? Bakit God is good? Di ba? Hindi pwede na manatili ka sa kahirapan pagkasama mo ang Diyos. Amen? Because what? He daily loads you with benefits. Kaya daw, pag-gising mo ng umaga, excited ka na, Lord, ano bang bago sa iyo ngayon? Di ba? Ano bang meron? Ano bang i-expect ko sa iyo, Lord, ngayon? Anong sorpresa meron ka sa akin ngayon?
Diba? Kaya pag-gising mo sa umaga, ang unahin mo, hindi yung cellphone. Oo, nag-a-alarm yan, patayin mo. Diba? Ang nangyayari kasi, pag bukas mo, uy, may notification, uy, may nag-like, uy, may nag-message. Wala na. Yung umaga mo na, wala na. Nakalimutan mo si Lord, pero si Lord ang nagbigay sa iyo ng buhay. Amen? Si Lord nagbigay sa iyo ng lakas. Kaya nararapat lang na pasalamatan natin sa pag-gising natin ng umaga. Amen? Kasi napakabuti ng Panginoon. Reality number 1. Yung glory ng Panginoon, yung goodness ng Panginoon. Lakaran natin. Amen? Number 1 pa lang yun. Number 2. Reality number 2. Third day victory. Ano to third day victory? Ito yung resurrection ni Jesus. Okay? A lot of times, okay, 1 Corinthians 15 verse 1 to 21. So ito yung about the resurrection of Jesus. Ini-explain ni Apostle Paul dito, ito yung regarding sa grace ng Panginoon, it's not in vain, and dami yan, pero sulat nyo na lang, kasi wala, konti na lang yung time natin. Ang sinabi rito, verse 12, now if Christ is preached that He had been raised from the dead, how does some among you say there's no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, our preaching is empty and your faith is also empty. Ibig sabihin, pag hindi nabuhay ang Panginoong Hesus, baliwala yung pananampalataya natin. Verse 15, yes, we are found false witnesses of God because we have testified that God has raised Christ, whom He did not raise up, if in fact, the dead do not rise. For if the dead do not rise, Christ is not risen. Ito yung lagi sinasabi ng mga Jehovah's Witness sa verse 17, pag nagbabahay-bahay sila, pinapakita siyo mula sa kanilang Bible, sinasabi doon, and if Christ is not risen, your faith is futile and you're still in your sins. So to them, and if you, then those who have fallen asleep in Christ have perished. Verse 19, yan yung papakita nila sa iyo. And in this life, if we have only Christ, we are of all men most pitiable. Yan yung laging pinapakita kapag ang pananampalataya mo daw kay Kristo, ay kay Kristo lamang ikaw ay pinakakawawa. Yun yung kanilang verse na pinapakita. O sabi ko sa kanya, dun sa lumapit sa mga, sige, pakibasa nga yung mula dun sa verse 15. Tuloy-tuloy mo hanggang verse 20. Nagulat siya. Nagulat siya kasi nga, alam nga, ang tinitingnan lang niya verse 19. Nagulat siya, verse 20. But now, Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. Ibig sabihin nun, since Christ rose from the dead, okay? Hindi na natili sa grave si Jesus. Naintindihan niyo ba yun? Hindi na natili sa grave. Kasi nga, yun ang final destination, yung grave eh. Pinapakita ni Jesus na hindi mananagumpay ang death kasi nga He rose from the dead. Amen. Kaya nga pinakita ko sa mga Jehovah's Witness, nagulat sila. Malapit na sila mag-convert. Dumating lang kailan yung leader, tinawag sila. Sabi ito naman, mula sa Bible na, kung si Kristo hindi na buhay muli, kawawa ka. Kung si Kristo na buhay muli. Yun ang essence ng Christianity. Kaya, pansinin nyo, most of the time, nakikita natin si Jesus nasa cross. Tama yun. Nasa cross siya, kinuha niya yung sakit mo, kinuha niya yung karamdaman mo, kinuha yung kahihiyan sa Kanya. Inangkin niya lahat yun. Para saan? Para bawat sa atin maging malaya. Amen? Maging malaya, hindi na tayo sakitin, hindi na tayo discouraged, hindi na tayo naghihirap kasi kinuha niya yun para sa atin. Eh pagkilig kayo doon sa dating relihiyon na kinakabilangan natin, anong itsura ni Jesus? Nasa krus, nakapako, duguan, mukhang kawawa. Hindi yun ang picture ni Jesus. Dumaan sila sa krus, pero hindi siya nanatili sa krus. Nag-guess nyo ba yun? Siya ay nabuhay muli. Kaya nga ito yung second reality. Kailangan natin ma-realize, si Jesus hindi nanatiling patay. Tingnan mo katabi mo sa iyo kasi nabuhay siya. Ibig sabihin nun, kung nabuhay siya, buhay siya sa iyo. At kung buhay siya sa iyo, pwede kang lumakad sa kapangyarihan na meron siya. Lumalakad sa tagumpay, lumalakad na merong kabanalan, lumalakad sa katuwiran, lumalakad sa wisdom. Kasi yun yung nakalaan para sa atin. Gets ba natin? Amen? Okay ba sa inyo? Reality number 2?
Yung resurrection of Jesus, hindi tayo nananatili doon sa cross. It was one point na kung saan kinuha niya lahat ng sakit, lahat ng karamdaman, lahat ng kahihiyan sa kanya para tayo lumakad sa katagumpayan. Kasi nabuhay siya muli. Kaya napaka-importante ng water baptism eh. Sino ba dito ang hindi pa nawawater baptize? Kung ikaw ay nananampalatay kay Jesus, ang next step mo is water baptism. Kasi napaka-makapangyarihan yun. Yun ay simbolo na kung saan ikaw ay dating makasalanan, namatay sa iyong makasalanan. Diba? Nilubog sa tubig. Symbol, parang si Jesus na namatay, nilubog. Diba? Sa lupa at nabuhay muli. Yun ang ibig sabihin ng water baptism. Kaya nananampalatay kay Jesus at hindi pa na water baptized, kausapin sa Pastor Edgar. Nag-i-schedule tayo ng water baptism kasi it is your public declaration ng inyong faith in Jesus Christ. Amen? Nabuhay siyang muli. Pwede tayo lumakad sa kapangyarihan. Diba? Isipin yun. Lahat sila, akala nila tapos na. Diba? Naalala natin yun. Lagi may palabas nga sa TV kapag gano'n, diba? Kapag taon si Semana Santa. Diba? Lagi doon, pinapalabas. At na-highlight lagi yung cross, which is good. Kailangan mo ma-realize Jesus paid for your sins. But He did not remain in the grave. Kaya nga, di ba yung anghel, tinanggal niya yung bato. Tinanggal ba niya yung bato kasi hindi makalabas si Jesus? Ganun ba yun? Oy, labasin ako dito. Di ba? Ginawa ba niya yun? Hindi. Tinanggal ng anghel yung bato, hindi para makalabas si Jesus, tinanggal ng anghel yung bato para makita ng mga disipulo na empty yung tomb. Kaya nga, nung dumating yung mga babae sa tomb, di ba? Ang sabi ng mga anghel, oh, sino hinahanap nyo? Di ba? Wala na siya dito, nabuhay na siyang muli. Kasi nung sinabi niya, di ba, mamamatay ako 3 days, o mabubuhay ulit. Kapag sinabi niya, nangyayari. Kailangan natin intindihan, pag sinabi ng Diyos, matutupad. Kaya kung anong sinabi ng Diyos sa buhay mo, matutupad yan. Kaya importante na buklat mo ang Biblia. Kung wala kang physical Bible, meron kang cellphone, meron kang Bible app, buksan mo yan. Tignan mo dyan kung ano ang mga pangako ng Diyos para sa'yo. Kailangan ma-internalize yan para araw-araw lumalakad ka sa tagumpay. Dahil yun ang nais ng Panginoon. Ang nais ng kaaway, ikaw ay lupaybay. Pero nais ng Diyos, ikaw ay lumalakad ng netagumpay. Amen? Reality number 2, resurrection. Kailangan na embed sa atin yan. Number 3, reality na number 3 is the third person guarantee. Dito ay ako excited kasi bakit? Ito na yung panahon na kailangan lumakad tayo sa banal na Espiritu. The Holy Spirit. Kasi, hindi ito dinidiscuss. Sometimes lang. Pero kailangan natin intindihin, eto na yung panahon na ang kasama mo sa buhay mo, ang banal na Espiritu. Si Jesus, bumalik sa Ama, naghihintay. Sabi sa John 14 verse 1 to 27, let not your hearts be troubled. Ibig sabihin, huwag kayong mabalisa. Believe in God, believe in me. In my Father's house, there are many mansions. Mansions, ha? Hindi ba ay kubo? Hello? Okay? Hindi, alam niyo na yun. Di ba? Mansion! Nakapasok kayo sa mansion? Sino nakapasok sa mansion? Wala pa? Ako nakapasok na ako. Ang laki. Ang hirap linisin. Di ba? Pero mansions. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would not. Sabi ng Jesus, kung hindi totoo, hindi ko sabihin sa'yo. I go to prepare a place for you. So naghahanda ang Panginoon ng lugar para sa atin. Kaya pag ikaw ay isang Kristiyano, hindi ka matatakot mamatay. Bakit? Kasi may nakahanda para sa'yo. Amen? Ibig sabihin, mag-prepare ka rin dito sa mundo na pag-alis mo, yung mga kamag-anak mo, hindi hirap na hirap. Alis kahit pa paano, meron kong St. Peter, whatever, di ba? Para yung mga kamag-anak, mga anak, gawin natin sa tayo kuha ng ganito, ganito, nakaprepare na rin, di ba? Pero,
Si Jesus, nagpapaperte ng place para sa atin. Di ba? So, if I go and prepare a place for you, and I will come again and receive you to myself, that where I am, you may be also. When I go, you know, the way you know. Sabi ni Thomas, saan ka pupunta? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So sabi ni Jesus, most assuredly I say to you, he believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works. Come on. Kita niyo ba yun? Ano bang ginagawa ni Jesus? Nandito siya. Nagpapagaling. Nangangaral. Di ba? Nagbuhay ng patay. Di ba? Nag-multiply yung resources. Tapos sabi ni Jesus, gagawin niyo rin. Kaya makatabi mo sa kanya, gagawin mo din. Dali. Gagawin mo din. Sabi na, at higit pa. O ba't tumahimik kayo? Alam niyo mga kapatid, ito lang ha. Alam niyo, etong mundo na to, kung aware kayo sa mga nangyayari sa buong mundo, is getting crazier and crazier. O hindi kayo aware, kasi lagi na papanood, si Bini, si kung ano-ano mga nandyan, mga artista, whatever, hindi kayo aware. Kung kumikilos sa Diyos, kumikilos silang kaaway. Nakita nyo sa balita, social media, nangangaral, Villarreal, sa leeg, patay. Kasi ayaw ng mga mapakinggan ng katotohanan. Ganoon naman talaga eh. Ang salita ng Diyos, katotohanan yan. Binaril siya kasi nga ayaw yung kanyang mensahe. It's crazy. And tayo, sometimes, bilang mga Kristiyano, ay, yawan, takot ako. Pero hindi ka tinawag ng Diyos para matakot. Alam niyo ba nung unang mga panahon, yung mga martyrs, nililipon, sino Kristiyano, sino gano'n? So sabi ng mga Roman soldiers, sino ito, Kristiyano yan. So nililipon sila, lalagay sila sa loob ng Colosseum. Itatali sila sa poste. Lalagyan ng langis, sisilaban, para may ilaw yung buong Colosseum. Nagulat kayo, no? Basahin niyo yung church history. Makikita nyo kung ano yung mga fathers natin, yung fathers of the faith natin. Sabi nung isa, bakit ka silaban? Sabi ni ng isang church father. Sabi ng mga sundalo, wow, mag-recant ka na. Sabi ng recant, talikuran mo na si Jesus. Sabihin mo na hindi mo siya Panginoon tagapagligtas. Sabihin mo. Sabi niya, bakit ka naman gagawin yun? 60 plus years, napakabuti niya sa akin, bakit ko gagawin yun? Sinunod siya. Well, sinunod siya, anong next step sa kanya? Nandun siya kasama ni Jesus. Hindi siya takot. Bakit? Kasi nga, alam nila, there's a place prepared. Kasi kung takot ka sa kamatayan, hindi ka lalakad ng may tagumpay. Lagi ka magiging takot. The righteous are as bold as a lion. Diba? As bold. Kaya nga sabi dito ni Jesus, whatever you ask in my name, I will do it. And then so on and so forth. At sabi sa verse 16, I will pray the Father, He will give you another helper. Kasi naaalis siya. And sabi na that He may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees Him or knows Him. Kasi hindi mo nga makikita. Hindi mo makikita ang banal na Espiritu. Hindi mo makikita yan. Pero alam mo na nandyan. Kasi mapaparamdam siya sa'yo. The Spirit of truth. Sabi lang, but you know Him, for He dwells with you. He will be in you. Verse 18, I will not leave you orphans. Hindi ko kayo iiwan. Meron ba na Espiritu na nasa iyo? Kasi pag nakilala mo, pag naranasan mo ang kilos ng banal na Espiritu, magiging ibang tao ka. Totoo yun. Mula nung nakilala ko ang Panginoon, tapos na-receive ko ang banal na Espiritu, naging bold ako. Naging bold. Hindi kasi, anong kalawang pinagagawa ng mga yan? Lalakad ako sa katuwiran. Nasa kumpanya ako, may ginagawa silang kalokohan. Alam niyo na hindi ko gagawin yun. I have the courage, I have the boldness. Kaya nga ito kailangan ng mga politiko Na meron ba na Espiritu na kapag inoperan sila ng pride, hindi sila tutupi.
Amen? Bakit? Kasi we need righteous leaders in our nation. Eh, kung anong milyon yan, mawawala rin yan. Amen? Mas importante na yung kayamanan mo ay nasa langit kaysa dito sa lupa. Kaya sabi nga ni Jesus, lahat yan ang kayamanan dito sa lupa, aanayin lang yan. Kaya we store treasure in heaven. Amen? But ang point natin dito is the Holy Spirit, pinadala yan ng Panginoon para makasama natin. And it's about time itong third person, ito third guarantee. Third person guarantee. Bakit? Kasi nga, ito yung point. These things I've spoken to you while being present. The Holy Spirit whom the Father will send in my name. He will teach you all things. Sino nasa business dito? Sino nagdinegosyo? Pwede kang turuan ng Panginoon ng insight, ng wisdom na hindi matatalo ng kahit sino. Marami akong kwento dyan, kaya lang wala na akong time. Hindi mo bang tagilid ka, pero nakuha mo pa rin yung project? Alam mo yun? Nakala mo ay wala na, pero hindi. Kasama ko Diyos eh. Bakit ako magpapatalo? Kung ikaw estudyante, bibigyan ka ng Panginoong wisdom para maging successful sa iyong studies. Kahit calculus yan, bibigyan ka ng Panginoon ng wisdom dyan. Grades ko yan sa math. Nag-uwi mga classmate ko, exam. Nakapasa, 15 minutes pa lang, naipasa ko na yung exam. Si Dawal, wala na sila makukopyahan. Kaya sila yung nag-ano. Pero bakit? Because the wisdom of God, sabi nga, the Holy Spirit will teach you all things. Ikay nasa government, bibigyan ka ng Lord ng insight. Ikaw ay nanay, bibigyan ka ng Panginoong wisdom para sa mga anak mo kung anong tamang gawin. That's the role of the Holy Spirit. Hindi siya parang, like something weird na kinilabutan ako or what. Hindi yun. The purpose why God sent the Holy Spirit is to be with you, to empower you. Na kahit madilim, naglalakad ka, meron kang courage. Or whatever, you go through life, you have courage. Kasi sabi rito, peace, I live with you. Peace, I give you, not as the world gives. Let not your heart be troubled. Let it not be afraid. 2 Corinthians 1 verse 20, at matatapos na ako. For all the promises of God in Him are what? Yes and amen. Okay? Nakita mo ang salita ng Diyos, pangako ng Diyos, yan ay yes and amen. Huwag ka na mag-doubt. Pag sinabi ng Diyos, isa sa mga benefits ay kay papagalingin ka lahat ng karamdaman, that is yes and amen. Amen? Pag sinabi ng salita ng Diyos, hindi ka na mahirap dahil ikaw'y mayaman na sa Kanya, that is yes and amen. It starts here. Sa ating heart. Ang sabi doon, now He who establishes you in Christ has anointed us is God, who has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. There's a guarantee. Amen? Amen. Parang napakalungkot dito, excited dito. Na mayroong guarantee, na hindi ka nalalakad na parang, di ko alam gagawin ko. Yung nalakas na ba yan? Parang, anong gagawin natin? Lalakad ka na may purpose. Lalakad ka na mayroong direksyon. Lalakad ka, alam mo yung gagawin mo kasi nga nasa iyo ang Diyos. Amen. Alam mo yung next move mo. Parang sa chess, di ba? Parang lalaro ka ng chess. Alam mo yung next move ng kalaban mo. Di ba? Ganun din yung Banal Spirit ako. Minsan, drive ako. Lord, saan ba yung hindi traffic? Kasi sa toll gate. Gagawin ka nila. The Lord is your shepherd. He shall not want. Kung nasa real estate ka, nagbebenta ka ng mga lupay. Lord, sino ba yung mga customers na nandito? Di ba? Para dito sa aming business. You call them in. Kasama mo ba na Espiritu eh? Amen? Because given us as a guarantee. 2 Corinthians 5, for we know when this earthly tent we live in is taken down, when we die, we leave the earthly body, we have a house in heaven. Okay?
Sabi nito, we grow weary in our present bodies, we long to put our heavenly bodies like new clothing. This is ganun naman talaga. When we put our heavenly bodies, we will not be spirits without bodies. While we live in these earthly bodies, we groan and sigh, but it's not what we want to die. Not that we want to die, get rid of these bodies that clothe us. Rather, we want to put on our new bodies, so these dying bodies will be swallowed up by life. So, sabi lang ni Paul dyan, na parang hindi ka mapakali, na parang gusto mo nang makuha yung heavenly reward mo. Diba? Parang kasi once a Christian ka, once a believer ka, at nakikita mo na yung bagay-bagay sa mundo na parang gusto mo na dumating na si Jesus. Diba? Gusto mo na makita na natin yung kanyang kaluwalhatian at tapusin na itong lahat ng kalawahan ng kaaway. Amen? Diba? Kasi the world is evil and there's a devil. Pero hindi nais ng Panginoon na lumakad tayo na mayroong pagkatalo at pagkalupaypay. Gusto ng Panginoon, lumakad tayo may tagumpay at ang kaaway nasa ilalim ng ating paa. Amen? At lumalakad tayo na alam natin yung purpose natin, yung direction natin sa Panginoon. Kaya sabi nga dito sa verse 5, God Himself has prepared us for this and as a guarantee. Andiyan na naman yung word na guarantee. He has given us His Holy Spirit. Kaya pag binuksan mo yung buhay mo, sinurrender mo kay Jesus, ang nasa iyo na ay banal na Espiritu. Amen? Sabi nito, for all the sealed us, given us the Spirit of our hearts as a guarantee. Ephesians 1, verse 13 to 14. Who is the guarantee of our inheritance? The Holy Spirit. Isaiah 11, verse 2, the Spirit of the Lord shall rest upon Him. Ano itong Spirit na to? The Spirit of wisdom and understanding and counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Ibig sabihin, lumalakad ka sa buhay na mayroon mong wisdom. Alam mo yung gagawin, hindi ka na mai-scam. Kasi nga, pag dumating yung text, nanalo daw 5,000. Klinik mo naman. Nalimas yung pera. Di ba? Hindi ka naman, kasi nga meron kang wisdom. Meron kang counsel. May nangungusap sa'yo na, anak, ito gawin mo. Ito gawin mo. Ganun nangyayari sa akin, sa business. Ito gawin mo. Ito gawin mo. Ito gawin mo. Kaya imposible, bilang Kristiyano, imposible na ikaw ay matalo. Amen. Imposible yan. Unless papayagan mo. Unless kung mabakaw ka, sige na, okay, give up. Ganun talaga. Pero pagkasama mo ang Diyos, come on, pagkasama mo ang Diyos, meron kang tagumpay, meron kang lakas. Sabi nga doon, counsel and might. Lalakad ka na merong lakas. Amen? Kaya paglabas mo rito mamaya, at yung buhay mo, di ba? Sa journey mo, lumalakad ka na may lakas. At dahil doon, ikaw naman ay magpapalakas sa mga nanghihina. Amen? Gagawin natin yan. Magpapalakas. Sabi, Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Zechariah 4:6. Not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Mga tao sa Bible, kinasihan ng banal na Espiritu. Si Bezalel, Exodus 31. Sabi doon, I have given him the spirit of wisdom and understanding in all manner of workmanship to design artistic works. Kahit sa pagiging wood carver, kung ikaw mekaniko, ikaw artist or whatever, bibigyan ka ng Panginoon ng Spirit to do those things. Hindi lang siya limited sa church. The Holy Spirit is sent to empower us outside the church. Na pag lumakad ka doon, nasa company ka, ikaw unang pumapasok, diba? Ikaw yung pinakamasipag, ikaw yung maraming ideas, diba? Ikaw yung hinihinga nila ng wisdom kasi nga bakit kasama mo ang Diyos. Mas bumubuti sila pag nandun ka, pag absent ka, hindi nila alam ang gagawin. Ganon talaga yun. Ganon si Bezalel, si Joseph. Sa Bible, hindi nila alam gagawin. Sabi ni Pero, ano ba itong panaginip na to? May mga baka, may mga ganyan. Di niya alam. Nung tinawag si Joseph, nabigay ni Joseph yung ano. Yung ibig sabihin. Sabi ni Pero, sino ba to? Na nasa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Marami pa yan sa Bible. Saul, si David, si Daniel, si Hananiah, Mishael, at Azariah. Nasa kanila
ang Espiritu ng Diyos. Joel 2 verse 28, malapit na matapos, promise. God's Spirit poured out, pangako to ng Diyos, it shall come to pass afterwards, that I shall pour out my Spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. Ito na yung panahon na kung saan nais ng Diyos na lumakad tayo dito sa third reality, which is yung Holy Spirit. He's the guarantee. He's the third person guarantee. At sa hapon na to, ito yung aking panalangin, na ibawat sa atin lumakad sa ganung realidad. Kasi tama na na lumalakad tayo na parang lumaypay. Kumusta, sister? Ay, ganun pa rin. Alam mo naman. Narinig niyo na ba yung linyahan yan? Di ba? Nagkasama na ba kayo doon? Na palagi na lang gano'n. Ayaw ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, pag nakita mo isang uy, brother, praise the Lord. Alam mo, ito yung ginawa ng Lord sa akin this week. Nais ko rin na ibahagi sa iyo at ipag-pray ka na kung anong dinagdadaanan mo. Ano man yan, pag-pray natin at palalakasin kita sa Panginoon. Amen? Dahil yun naman talaga binigyan tayo ng kapangyarihan. In fact, sa Acts chapter 1, di ko na babasahin dahil wala ng time. Acts chapter 1, the start of the church, yung birth of the church was started by the Holy Spirit. By the Holy Spirit. Kasi they were assembled. Sabi nga dito, nung nabuhay si Jesus, sabi ni Jesus, huwag ka muna pumunta, di ba? Huwag ka muna mag-depart. Wait for the promise of the Father. Kaya tapos, umangat si Jesus. When he spoke in these things, alam mo, hindi mo ba nag-uusap-usap kayo, sumakit si Jesus pataas? So, umakit na si Jesus, nakatingin pa sila. Sabi ko rin ng dalawang anghel, O men of Galilee, why do you stand up gazing up to heaven? Bakit nakatingala dyan? Yung pag-alis ni Jesus, ganun din siya babalik. Pero antayin nyo. Sabi niya, antayin yung promise of the Holy Spirit. Kaya nga, when day of Pentecost came, they were in one accord. Suddenly, there came a sound from heaven, as of a mighty rushing wind. The house they were sitting was filled. Parang nagkaroon ng mga buhay-buhay dyan. They started to be filled with the Holy Spirit, speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Kaya sabi nga ng mga kapitbahay na, mga lasing yung mga yan. Mga lasing, hindi na lang sinasabi. Kaya sabi ni Pedro, lasing yan, they're full of new wine, verse 13. Sabi ni Pedro, hindi kami lasing. Dahil alas 3 pa lang, Pedro. Pero ito yung sinasabi ng Panginoon. On the third, sabi niya, this what was spoken of prophet Joel, in the last days, I will pour out my spirit on all flesh. Joel. Kinote niya si Joel. Okay? Young men will see visions. Yung mga kabataan nandyan, they will see visions. Tayo mga nakakatanda, we will dream dreams. Ako, visions pa rin nakikita ko eh. So, we will dream dreams, di ba? On my men servants, I will pour out my spirit on those things, they will prophesy. And so on and so forth, binagit in Joel. Ito ang gusto ko, sinabi na dyan. Sa part ng verse 29. Then after mangaral, repent. Sabi ni repent and be baptized. And those who gladly received His word, they were baptized. Ano nangyari sa kanila? 3,000. Ilan na nag-gather sa Jerusalem? 120 lang sila. Naghihintay sila ng pagdating ng Banal na Espiritu. Nung dumating ang Banal na Espiritu, after mga araw ni Peter, ilan nagdagdag? 3,000. Gusto niyo bang sumabog? Amin yung sumabog, yung tipo bang di natin makontrol, saan tayo pupunta? Sa building, hindi na tayo kasya. Amen. Ito'y dahil sa pagkilos ng Banal na Espiritu. It's about time na we welcome Him into our lives.
Natibo bang bawat makinig, kailangan ba si Jesus? Nakapag-share ka na ng salita ng Diyos? Boldly. Hindi yung, ay si ano, dito muna ako, papakita. Bakit ka mahiya? Kung ang Panginoon ay na-resurrect para sa'yo, blines ka, di ba? Yung goodness ng Panginoon naranasan mo, bakit mo may kamahiya siya ang salita ng Diyos? Amen? So 3,000 were added. And verse 46, continuing daily with one accord. Sabi ng praising God, having favor with all the people, the Lord added to the church daily. Araw-araw may dadagdag. Isipin mo yun? In 1 month, may 30 na nadadagdag kung isa lang yung nagdadala. Ilan tayo dito? 25, 30? Kung bawat isa, meron kang natatagpuan na isa. By Monday, 60 na tayo. By Tuesday, 120 na. Exponential growth. By Wednesday, doon sa Bible study, 240 na. Hindi natin alam kung saan lalagay. Bible study today, apaw na. By Thursday, 480 na. By Friday, 960. By Saturday, almost 2,000. By Sunday, almost 4,000. 1 week lang yun. What would happen if we allow the Lord, allow the Holy Spirit to work in our lives? At i-touch natin yung mga areas sa paligid natin. Kawin pa lang. Doon lang simulan mo sa workplace mo. Sa eskwelahan mo, maging light ka doon. Sa business mo, maging light ka doon. Let's see what the Lord will do. Amen? Amen. Sino gusto tong tatlong realities na ito? Amen? Amen. Tatlong realidad. Which is yung reality of the goodness of God, the reality of diba? The goodness of God, His glory, yung victory which is His resurrection, and the guarantee which is the Holy Spirit. Sino gusto nun? Hindi ko naman pipilit sa inyo to. O kung sino may gusto, itaas niyo yung kamay. And we will pray. We'll ask the Lord. Amen? Sige, taas natin ang ating kamay. Panginoon Diyos, malapit kami sa inyo ngayon. Hinihingi namin ang iyong banal na Espiritu na kumilos sa buhay namin. Hindi namin kaya mag-isa na lumakad dahil meron times na kami nagnalulupaypay, pero hinihingi namin ang pagkilos ng banal na Espiritu para kami lumakad na meron tagumpay. Ma-realize namin na kami ay merong Panginoon na nabuhay mula sa pagkapatay. Ma-realize namin na ikaw ay napakabuti at araw-araw merong benefits sa buhay namin. Sa oras ito, pagpalain niyo ang bawat isa. We ask the move of your Holy Spirit in their lives, that we may have a hunger and thirst for more of Jesus, more of you. That itong third year namin, Panginoon, is never gonna be the same again. That we will move in such a mighty way, kami mismo magugulat. At ikaw ay lalong maitaas dahil napakabuti mo at may mensahe ka. Gusto mong iparanas yung kabutihan mo rin sa aming kapamilya, aming mga kapitbahay, aming mga kasamahan sa trabaho. At salamat, Lord, sa kabutihan mo. Patuloy ka namin pinapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. God bless you. Maraming salamat, Pastor Dan. Mga kapatid, ano ang naramdaman ninyo? Lupay-pay pa ba? Na-recharge ang ating mga puso sa salita ng Diyos. Kaya huwag tayo magulumihanan sapagkat hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Hindi na naman parang nagugutom ka sa
Kasama natin ang Diyos. Amen. No? At ngayon naman po ay isang tanging awit ang ihahandog sa atin ng ating kapatid na Lisa. Tinatawagan ko rin si Ate Ana para ligumin ang ating mga handog. Special number.
Maraming salamat, Ate Lisa, sa napakagandang awitin handog mo para sa ating Panginoon. Ngayon naman po ay idalangin natin ang ating mga handog. At pinanalangin, dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa oras na ito. Salamat o Diyos sa salita mo na narinig namin sa hapon ito. Tunay Panginoon na dapat lamang kami magtiwala sa iyo lamang o Diyos. At salamat Panginoon na kailanman hindi mo kami iniwan, hindi mo rin kami pinapabayaan, kundi binibigyan mo kami ng sobra-sobrang kasaganaan Panginoon kung ang aming puso ay ilalagak namin sa iyo. Salamat din sa Banal na Espiritu na nasa aming kalagitnaan Panginoon dahil siya nag-empower sa amin upang maintindihan namin ang nais mo sa aming buhay. Salamat o Diyos dahil sa pamamagitan mo ay victorious din kami kung gaano mo napagtagumpayan ang kamatayan. Ganoon din po kami Panginoon. Kami ay mananagumpay. At salamat na bilang Diyos sa mga kamay na nagsipaghandog. Nawa o Panginoon, patuloy mo pong basbasan ang bawat isa. Nawa o Diyos, patuloy mo rin po pagpalain ang mga handog na ito. Magamit o Diyos sa ikalalago ng kapahayagan ng iyong salita dito sa tabon 2, maging sa tabon 1, maging sa tabon 2. Thank you Lord Jesus sa iyong kabutihan sa amin. Thank you sa iyong pagpapala. Salamat o Diyos sa iyong karunungan, sa iyong pag-ibig, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos dahil kami ay pinapalakas mo. Salamat o Diyos dahil ikaw ang patuloy na nagpapagaling sa lahat ng aming karamdaman. Thank you, O Lord Jesus, hindi sapat ang aming mga salita, Panginoon, upang ibalik namin sa iyo ang mataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, para po sa mga balita, every Wednesdays po, meron tayong Bible study na ginaganap sa tahanan ng mga Kalderon. Kung kayo po ay interested, dalo po kayo. Marami po kayong malalaman. Hindi kayo lugi. Amen. Kapag kayo ay umattend ng Bible study. Okay? Meron po kayong mga church concern. So, Quickly lang, so let's say may ikaw gustong magpatuloy pa sa kaalaman tungkol sa Panginoon. Meron ba? Wala? Ano to? Sunday ano lang? Club? Tandaan po natin yung mga kapatid. Yung pagiging Kristiyano ay sabihin progressive. Parang everyday natututo ka, may bago, kaya may importante yung Bible study, di ba? Ngayon kung hindi ka makapunta ng Wednesday, magsisimula tayo ng Zoom. Meron tayong mga activities na nasa Zoom, meaning to say, kahit nasa bahay ka, you can do internet, meron tayong dalawa. Yung Beyond Success, which is yung mga naunang mga leaders, Beyond Success, tapos Next Steps. Ano yung Next Steps? Next Steps ay parang Bible study, pero nga kasi hindi ka makapunta ng Wednesday. Via Zoom yun. So every week, magbibigay tayo ng schedule. In fact, pumunta kayo sa Facebook, facebook.com/sjadcm. Yun yung official Facebook page natin. Okay? So kung i-like ninyo, i-add namin kayo sa group, tapos bibigyan namin kayo ng schedule kasi nais ng Panginoon tayo mag-grow. Yung mga tabi mo, sabi sa kanya, grow. Bro. Okay, hindi pwede na baby pa rin tayo at 40 years old. Okay, ang tawag doon, bonjing. Hindi pwede yun. Di ba? Bonsai. Ang laki-laki naman na, tapos dumidedi ka pa sa bote. Hindi yan ang nais ng Panginoon. Nais ng Panginoon ay lumakad tayo into maturity. Okay? Maging mature believers tayo. And yun yung mga gagawin natin. Ang nag-usap kami ni Pastor, itong mga itong year na to, yun ang i-focus natin. Discipleship, tayo'y matuto, ay build up natin yan. Kaya sabi sa Bible, i-build up. I-build up palagi yung ating faith natin. Hindi pwedeng, di ba, parang kung nag-gym ka, ang kaya mo lang ay 5 pounds. Di ba? Hindi mag-grow yung muscle mo yun. Taasan mo, gawin mo 10.
Pag naging 10 na overcome yung 10, gawin mo 15, gawin mo 20, 30, 40, hanggang lumaki yung muscle mo, ganun din ang faith. Amen? So yung mga pagkakataon na yun, and itong darating na October, mayroong Pastors Conference. So supportahan natin yung mga pastor dito, Pastor Edgar, Sir Lilia, pupunta sa Alabang. Meron tayong Pastor Conference, it's October 27 to 31. If you want to support, willing mag-support. And sa evening, merong mag-arrange tayo ng sasakyan para sa gabi, pwede kayong pumunta. Okay? I-arrange natin yun. Kasi yun yung mga exciting times. Exciting times na yun. Matututo kayo kung ano, paano pa lumaban na may pananampalataya. Di ba? Kasi ba yun? Hindi. Marami kasi sinasabi. Pero yun yung mga susunod na mga pangyayari. Amen? Yun lang po. Salamat, Pastor, sa mga balita. So, may mga activities pala tayo. Ha? So, ipag-ugnayan tayo kay Pastor kung tayo ay interesado. If you want to grow, be connected. Amen. Huwag tayong manatiling tuwing linggo lang. Amen. Hindi tayo lalago. Magiging bonsai. Ha? Cute lang ang bonsai paghalaman. Pero pag tao, cute. Sa ating pong pagpapatuloy, tinatawagan ko po si Pastor para sa closing prayer and benediction. Inanyayaan po ito kayo ang kapulungan. Tayo po panalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat at muli ay tinipon mo kami sa dakong ito kung kami ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambay ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At dinadalangin ko rin nga po, Lord, ang aming kapatid na Alili, yung kanyang dalawang anak po ay dinala kanina umaga sa Pedro Alonso. Nawa, Lord, nananalig ako, Lord, na kayo po ang dakilang manggagamot, ang Jehovah Rapha. Nawa po, Lord, himpuin po ninyo at gumawa po kayo ng himala, pagalingin po ninyo ang mga bata nito. At sa hapon nga pong ito, hiningi ko po ang iyong paspas, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Wala po mo uwi, kakain muna. Happy anniversary sa ating lahat. God bless everyone.